Alright, nandito na naman po tayo sa isang reaction video at opinion. May panonoodin na naman po tayong balita. Ito'y galing po sa ating Showbiz Fanatics. Ayan o, ang title nito na galing po sa ating Showbiz Fanatics, matapos pagtulungan na ma-impeach si BP Sara. Rep Adyong Kagas at Suan itinakwil na ng mga botante. Wow, itinakwil. Ayos. Mga kapatid, panoorin natin ito ng sabay-sabay. Total, dumaan na rin po sa inyo ang fiber ni Juan, mga kapatid. Ang internet na mabilis at ang mura-mura pa. Tawagan nyo na po. Baka available na po yan sa inyong lugar, ang fiber ni Juan. Kung aangak-angak ang inyong internet, magpalit na po kayo. Yan, mga kapatid. Okay, swerte nyo kung meron na sa lugar ninyo yan. O, i-text nyo na o kaya tawagan nyo na diretso. Okay, i-play na po natin. Gawa na po natin ito ng reaction at opinion. Ano po ang meron dito? Kung minsan nga naman, tunay na mabilis pa sa kidlat ang karma. Ilang araw pa lang magmula nang i-impeach ng Kongreso si Vice President Sara Duterte. Tatlong kongresista napuruhan agad. Agoy. Wala pa mang isang linggo ng pagtulungan nila ang Vice-Presidente, walang humpay ng ginantihan ng mamamayan ng tatlong mambabatas na ninindigan na dapat na raw itong mapatalsik sa pwesto. Alam nyo kasi may social media na eh. Kapag ikaw, mahilig ka sa politika, yung algorithm ng iyong Facebook, YouTube, nasa politika, malamang makikita at makikita mo yung para sa'yo. No? Kung halimbawa dyan sa lugar ninyo, no, tapos nakita, dinadakdakan ka na ng mga tao kasi pumirma ka, akala mo may impeach na agad. Sigurado yon, makikita mo yung news na yon, na yung mga tao, yung sa mga comment section, pumirma ka pala, di ba? Mahirap yan, mga kapatid. Tignan natin. Ngunit sa kabila ng taas ng kanilang panawagan, mas makapangyarihan pa rin at mukhang nagwagi ang taong bayan. Yes. Dahil sino raw bang mag-aakala na hanggang ngayon, tila karma'y hindi sila nilulubayan. Naging kontrobersyal ang pangalan ni Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adjong, Davao del Sur Representative John Tracy Cagas, mga taga Davao pa pala tong mga to, at ang kongresista ng Cagayan de Oro City na si Attorney Lordan Suan, na lumabas ang kanilang mga pangalan sa mga kongresistang lumagda at nakaisa para mapatalsik si BP Sara. Siguro akala nila bago mag-eleksyon may impeach na. Ang problema sa June 2, tama ba? Sa June 2, sigurado na bang mai-impeach pagkatapos ng 1 linggo, 2 linggo? Tignan ho natin kung anong mangyayari doon. Pero nagtataka lang ako, bakit kung talagang may kasalanan si BP Sara natin, sana sa korte na lang nila hinain, kasi halos 1 taon na hata o more or less 1 taon nang lagi natin naririnig sa hearing BP Sara, impeachment. Nangangamoy impeachment pa nga noon tinatanggi pa nila. Wala naman daw talagang gano'n, pero nagulat tayo, meron naman pala talaga. Tapos ngayong nandito na, sana lang, dapat sa korte, ano ba, hindi nyo kaya sa korte kasi nga walang sapat ba na ebidensya? Alam nyo, 32 ba? Tama? 32 million ang bumoto sa ating BP Sara. Tapos kayo, iilan lamang po kayo na gusto nyong mapatalsik si BP Sara. Huwag nyong itago sa gusto ng taong bayan na ma-impeach si BP Sara. Sabi nyo na, dismaya yung mga tao, gusto i-impeach si BP Sara. At yung mga ayaw na ata kay BP Sara, correct me if I'm wrong kung ganun yung term 40, tama ba? O basta ganun, mga 40% daw ng Pilipino ayaw na. Pero nung rally, nakita natin, Iglesia ni Cristo pa lamang po ang nagrally para sa kapayapaan at pananawagan na wag ma-impeach si BP Sara. Milyon na po ang pumunta. Samantalang doon sa kabila, halos isiksik na nila yung camera para lang mapakitang marami. Pero wala silang drone shot. In short, konti lamang ang pumunta kung ikukumpara doon sa ayaw ma-impeach si BP Sara at gusto lamang po nila ng kapayapaan. Wala naman ho kasing mangyayaring maganda kapag ka na-impeach si BP Sara. Yung mga project ni BP Sara o yung mga, lalo na yung Office of the Vice President, mga kapatid, nakakalungkot isipin. Ano na lang ho ang mangyayari doon? Sino ang magpapatuloy?
sa Office of the Vice President ang nagbe-benefits, ang mga makikinabang nito yung mga tao. Di ba Office of the Vice President, lalapit ka doon, anong kailangan mo, anong dapat nating gawin, o tas meron pa silang bus, magpapatuloy pa ba yun? Nakakapanghinayang lang eh. Nagtatrabaho ng maayos si BP Sara, dinudungisan po ng iba. Ngayon kung talagang gusto nyong kasuhan, doon na lang po sana sa korte. Diba? Gusto nyo i-impeach, ilan lamang kayo dyan. Lantakin ninyo 32 million. Correct me if I'm wrong, ano? 31 ba? 32? O, tama, 32, diba? O, 32 million yung mga bumoto. Kahit yung 1 million lang dyan, madismaya, panalo pa rin. Yung 1 million dyan, alam mo yun, yung parang na bahiran ng lason. Or naalog yung mga, ano ba to? Pwede ba natin? Utak, no? Panalo pa rin, ang dami pa rin ng mga mamamayang Pilipinong gusto si BP Sara. Tapos sino lamang kayo na wala pa kayo sa 1,000 gustong patalsikin si BP Sara? Doon po sa doon po, ewan ko kung sa hearing ba yan? O sabihin na natin mga tao, umabot ng 1 milyon o 2 milyon kayong ayaw nyo kay BP Sara. Meron pa rin kaming 30 milyon. Gusto nila ang mga Duterte. Bakit nyo ipinamumuka sa mga tao na ayaw na sa mga Duterte ng mga tao? Hindi naman ho ganun. Walang ganun. Pansin nyo, di ba? 1 milyong ulit na rin nating sinasabi to. Lagi nating nakikita, kada bukas nyo ng telebisyon, ang highlights. Highlights, no? Pagpapabagsak sa Duterte. Oh, no! Di ba? Sabihin nyong hindi. Yun lagi ang mainit. Pag sinabing politika, anong issue ngayon? Pagpapabagsak sa Duterte. Ngayon, maglalabas ang Duterte ng bagong resibo na magpapatunay na yung mga pirma-pirma. Lalo po silang naging agresibo na matuluyan talaga itong ma-impeach si BP Sara. Kung talaga hong masama si BP Sara, sa atin naman okay. Sige, ipabagsakin nyo yan kung talagang Kaso nakikita natin, ang dami pong nagmamahal sa mga Duterte. Gusto nila yung pamamalakad ng mga Duterte. Bakit mo pababagsakin kung maayos namang magtrabaho? Mismong presidente na nga ang nagsalita eh. Hindi corrupt si BP Sara. Hanapin nyo yung video na yun. Teka, na-save ko ba yun? Titignan ko nga O, ito, nahanap ko yung video. Kasi nagsisave ako ng mga sa Facebook. Pag nag-i-scroll ako, sinisave ko eh. Para po mga kapatid, minsan maisingit ko sa inyo. Ito po mga kapatid ang sabi ng ating mahal na presidente. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Hindi daw ganun si Inday Sara. Diba, ulitin natin, baka naman po hindi narinig na maayos. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o kurap, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday Sara. Diba? Presidente na ang nagsabi. Tapos makikita nyo yung pumirma, may Marcos din. Ang ganda ng relasyon nitong dalawa, si BP Sara at si PBBM. Hindi naman po sigurong masamang magtanong, mahal naming presidente, ano nang nangyari? Bakit nagkagano na po yung unity team? Alam nyo po ba nung panahon po ng kampanya, panahon po ng eleksyon, niyakap po kayo ng mga maka-Duterte. Totoo yun. Niyakap kayo, pinagtanggol kayo sa mga dilawan. Diba, no? Sinasabi, magnanakaw si Marcos, diktador si Marcos. Nandiyan po ang lahat, halos ng mga vlogger majority. Gustong gusto po kayo, niyakap po kayo sa pamamagitan po ni BP Sara. Yung iba talaga maka Marcos, ayaw ng Duterte. Pero marami-rami ang hinahawakan ang unity team. No? Talagang ipinagtanggol po kayo yung SMNI News. Mga kapatid, talagang maka-PBBM tsaka Duterte din yon. Habang yung ibang mga network nangangamoy na parang sinisiraan nila si PBBM. Naalala nyo pa ba yung hindi sinasadya ni Madam Jessica Soho, di ba? Yung
yung parang inapakan niya yung muka ng ating Pangulong Duterte doon, Pangulong Marcos. 'Di ba yung background niya parang inapakan, naalala niyo po ba 'yon? Nagalit po ang mga mamamayang Pilipino. Kahit yung mga maka-Duterte nagalit. Ipinagtanggol po kayo laban sa mga ibang newscaster o nangangamoy bias sila o nangangamoy ayaw nila kay PBBM. Ipinagtanggol po kayo ng mga maka-Duterte. Tama o mali? 'Di ba mga maka-Duterte tayo diyan? Comment po kayo, 'di ba nung halalan, halos ipagtanggol po natin lahat kahit si Kuya Ben Barubal, si Maharlika, Madam Maharlika, 'di ba talagang ipinagtanggol nila? Sana man lang kapag ginugurgur po si BP Sara, pagtanggol nyo naman po, no? Manindigan po kayo na talagang hindi pwedeng i-impeach si BP Sara. Sabi wala na daw paraan, wala nang paraan. Presidente ka, siguro naman po dapat po may paraan. Kasi kayo ang presidente, dapat mayroong magagawa. Naalala nyo si Tatay Digong, sabi ng gano'n, no, nung mga nagtanong, ano po bang masasabi nyo patungkol po kay Leni Robredo daw na i-impeach daw siya, si Leni Robredo? Ayaw ng ating Duterte. Yung Tatay Digong sabi niya, iniluklok ng taong bayan yan. This is democracy, etc. Kakatapos na ng halana, bakit nyo gustong i-impeach yan? Gusto ng tao yan, kumbaga ibinoto ng tao yan. Naalala nyo yun? Kaya niya eh. Dapat po, sir, mahal naming Pangulo, dapat po kaya nyo rin. Inyamat ka na. Apay kasjay manong. Nalulungkot lang po ako kasi nga sinasabi rin po ng ating Pangulo, idol niya si BP Sara. May video yun di ba? Masayang masaya pa sila eh. Ano nang nangyari? Bakit naging ganito? Laman na lagi ng pahayagan, pagpapabagsak, impeachment kay BP Sara. May mga ilang mahihina syempre mag-isip na talagang paniniwalaan nila na korap si BP Sara. Pero kung uhukayin nyo mga kapatid, sinabi ng ang dami ng paliwanag pati COA. Kung talagang may kasalanan si BP Sara, kahit hindi sa impeachment, hindi naman immune ang ating BP Sara, pwede nyong kasuhan. Ang problema, siguro, hindi papansinin ng korte o mahina, kaya ikinonvert na lang po nila, sorry sa term, no? Sa impeachment. Itong impeachment na to, kapag ito totoo man na mapabagsak si BP Sara, talo ang taong bayan. Kahit matuwa pa kayo, yung mga taga-kabila, kahit matuwa pa kayo, maghihirap at maghihirap ang ating bansa. Base lang ho yan sa aking opinyon. Kasi sa nakikita ko, ilang taon na ba ang ating presidente, ni wala pa po tayong nakikitang resulta. Bigas mahal pa rin po. Kamusta na yung mga kamatis sa inyo dyan? Mahal pa rin ba? Ang daming issue mga kapatid. Yung ano nga magpapates ang ating Pangulo sana. May nagtanong, di ba? Sabi, ano pa tawag doon? Paporbo kayo, pa-hair follicle test ba yun? Tama ba yung tanong? Basta ganun. Anong sagot ng ating presidente? No. Oh, narinig nyo, no? Isa pa nga, Mr. Mahal naming presidente. No. Oh, ayaw niya. Kung ako man, alimbawa ako presidente ako, kasi nalalason na yung mga tao, sinisiraan ako ng mga Duterte. Hindi naman talaga ako adik. Magpapa-hair follicle test ako sa harap ng maraming tao para malaman nila na mahal ko sila. Hindi ako gumagamit. Oh. Di ba? Ganun lang, simple lang. Kaysa naman, makarinig tayo sa ibang mga taga-kabila, kung may patunay kayo na talagang nag-a-addict ang presidente, di patunayan nyo sa sarili nyo. Kayo nag-uusga Kayo nag-uusga, di kayo magpatunay. Samantalang sa Kongreso, kapag naupo ka doon, kailangan ikaw patunayan mo sa sarili mo na hindi ka, basta yung mga ibinibintang, hindi ka ganun. Kailangan sarili mo, patunayan mo, di ba? Pero dapat ang PBBM din natin, patunayan niya rin sa sarili niya. Hindi naman uhaw din tayo sa katotohanan. Kung hindi talaga kung mali ang bintang ng mga ibang supporters ng Duterte, edi syempre, kampante tayo kapag halimbawang nag-negative po ang ating mahal na Pangulo doon sa test. Di ba? Ang sa atin lang, gusto natin mapaganda, maayos ang ating bansa. Sana mga kapatid, magsama-sama ho tayo.
kung taga-kabila po kayo, minsan sabihan nyo rin, ano na po ba talaga ang balita? Kasi, depende pala pagbayad, no? Pagbayad, wala talagang ibang sasabihin yan, kundi, impeach si Sara! Impeach si Sara! Ito yung base lamang sa mga opinion ko at reaction ko. Wala po tayong pinatototohanan dito dahil wala naman tayong nakikinood lang din naman tayo. Kaya kung trip nyo, katulad ng mga ganito, mag-like na kayo at mag-subscribe sa atin mga kapatid. Maraming salamat sa panonood at sa Showbiz Fanatics. Thank you very much!